ko si Kapanalig at saka si Kuya Boy. Opo. Yes. Yan o, bali luminis na siya. Nawala na yung mga dahon-dahon. Nilagyan niya na rin para ng harang yung sa bintana oh. Mga kapanalig, may pagka matatakotin talaga ako noon pa. Oo, may mga taong matapang, pero lahat yan, may kinakatakutan pa rin yan. Kung kinikilabutan ako, yung kwento ko eh. Simulan nang magkulitan kasama si Louie TV. Good morning mga kapanalig! Yan, welcome na naman sa panibagong vlog. So pangalawang vlog na natin ngayong araw na to. May bisita tayo ngayon! Nagbuhat sa bansang. Nandito si paring Kadwe-dwe. Nagbuhat sa bansang Iran. Ba? Kausa pare? Ayos. Meron siyang dalang ano, Ganun pa rin. pipino. Walang pagbabago. Ano pagbabago? Let's go. Pa rin. Sarap ng pipino ah. Iba ang may tanim. Oo nga. Ako may tanim, di ba? Ano, kamusta mga kamatis mo? Bunga na uli. Malalaki na uli. Malalaki na ulit? Ganun na uli ang bunga. Hindi maano na ulit yun, ma-harvest na. Malapit-lapit na uli. Malapit na ulit ma-harvest. Tapos may dala siyang pipino dito. Ano ba to? Pulutan? Ha? Pulutan? Hindi, pangkain bukod ng pagpulutan. Pangkain pa to. Ang sarap nito. Salamat kay paring Kadede. Meron tayo kasama ngayon. Kagabi ako lang mag-isa dito eh. Na-flat yung service ko kung gabi dyan. Na-flat ba? Sarap na ng tulog ko eh. Kasi nakalati ko yung isang bote ng gin. Wow! Sarap! Adyan pala nagsulo. Oo nga. Time check, 3:02. Yun na nga, nakatulog ako, my goodness. Pagkadala ni Kadede dito ng mga pipino, nakatulog na ako. Kinuha lang yung mga gamit katulad ng wire. Si Utol hindi matutuloy yung pag-uwi ngayon mga kapanalig kasi ipapacheck up pa rin si Harvey. Kaya ako na naman mag-isa dito. Magdadaldala na lang tayo dito mga kapanalig nyo. Mga kapanalig, habang nag-e-edit ako ng vlog, meron akong dalawang clip na hindi nasama nung piyesta sa Look. So, isisingit ko na lang dito mga kapanalig para mapanood nyo kasi meron tayong subscriber doon na nakita natin. Baka mamaya hinahanap niya. So, ito po yun. O, di ba nakasunod pa tayo ng prosesyon? Bless na bless. Ay, may namamasa! May namamasa. Hoy, ano po? Shout out! Mata-traffic kami! Dala. May nakakilala si Pakla. Kuya, ano pangalan mo? Hey, shout out! Ano pangalan mo, bossing? Mr. Joby Quijano. Mister! Ikaw, ako, pati ako gusto ko masaya sa Kapanalig. Hoy! Opo, set natin! Ano pangalan ni sir? Joby Quijano. Sabihin ko sa apo ko na nakilala ko na si Louie. Oo. Kasi ikaw, everyday na sinusubaybayan ka namin sa inyong vlog. Number 2 ka. Opo, updated si sir. Sir, magpalipad ka naman, baka naman charot lang. Alam mo kung bakit? Nakita kita. Oo. Kilala ko to. Sino yan? Taga Malabon. Si Kuya Boy. Si Kuya Boy! Alright. Salamat kuya ha. Dito lang kami. Sa nga po. Dito sa kanila. Sa mga arimuhanan. Marimuhanan. Oo. Sige. Salamat. Hoy, kayo, idol ka ng kapo ko. Ay, ano ba? Shoutout mo sila. Shoutout, Luan. Nakakilala ko si Kapanalig at saka si Kuya Boy. Opo. Ng Malabon, Tansa. Tansa. At sa Buana. Sabihin mo kay Jabber Sniper. Opo. Sige po. So much sa inyo, ha? Shoutout po kuya. Thank you. Opo. Sige po kuya. Salamat. Akala ko, nakita kita. Oh. Ito nga, sasabihin ko kay sa akin nga po, parehas lang pala kayo. Ng katawan? Sa katawan at saka ano. Sexy din. La la la. May nakakilala kay Boy Pai. Hoy! Tara na! Ay!
Ha? Tara! Sunod na kaya. Ang lakas mag-aya, akala mo taga doon. Tara na! Alam ko pangalawang nakakilala. Kaya si Milson Si Milson pala, ang bakla. Kasama ang kanyang Diyosawa. Ang soon to be. Oo. Soon to be. Kasi pala ng piyesta dito. Ganito pala piyesta dito. Ang daming magaganda. Dami mga pogi. Pogi din, ang dami. Maria Daming sasakyan. Ang daming sasakyan. La 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 la. Ano ba? Sinadya kayo para hindi mo tumugol sa akin. Kumurong ang itlog ko. Ako yung burong. My God! Pawis ko. Pawis ko. Pag ganitong oras pala, madami ng people of the earth. Fiesta nga. Fiesta nga. Like Maria Clara, Pinong-Pino. Hello, Fly! Hello, everyone! Everyone, hello! Yan, dito sila Milson. Ayan, dyan. Ganon, diretsyo. Oo. Grabe, grabe ka. Maria Clara, Pinong-Pino. Kuya, yung shotgun mo, baka pumaputukan ako. So, ayun po yung clip mga kapanalig nung nakaraan doon sa piyesta sa Look. Hinabol ko lang talaga kasi baka nga hinahanap ni Sir at shoutout ulit kay Sir. So, ituloy na natin ang vlog mga kapanalig. Hindi talaga ako mapakali na walang ginagawa dito mga kapanalig, lalo na challenge ngayon. Kailangan meron tayong gawin. Kaya mag-awalis muna ako. Bumabalik lang yung hangin. Lakas ng hangin. Bumabalik lang yung dahon. Yung mga batay balik natin. Inaano ng mga aso, nawawala na sa forma. Hindi ko pa kasi nasisementohan eh. Nawawala na sa forma yung mga bato dito. Balik lang natin. Yeah. Yan, para pag umalis tayo mamaya o bukas, maayos na yung kampanalig, hindi siya naiiwan na makalat. Lautay. Magandang hapon. Yes, walis-walis muna tayo. Puro tuyong dahon na. Si tatay, dumaan na si tatay. Magbabaka na naman siya. Tayo naman busy muna sa pagwawalis.
Ha? Wala pa. Yan, malinis na, di ba? Shh, wag mag-away. Tanggal ang mga damo na tuyo at dahon. Tapos mamaya pag umangin meron na naman. Okay lang, at least nababawasan. Oh yeah. Yan o, bali luminis na siya. Nawala na yung mga dahon-dahon. Alright, naman tayo sa kabila. Meron din dito. Oy, hello. Solo lang ako dyan? Ha? Solo lang kaya? Solo. Wala pa si kuya? Ano na? Eh, nanganganti si ano eh. Si Beklat. Daming bantay. Malinis na. Alam nyo, ang dami kong pang plano dito. Pero tsaka ako nakikwento. Baka sabihin nyo, panay plano na naman ako. Hindi naman nagagawa. Basta pag naayos tong bahay, napalitadahan na, tapos nakakabit na yung mga hagdan, isusunod ko na ulit tong garden para mas mapaganda pa natin ang gusto. Nawalis na natin. Sa loob naman tayo ng bahay, tsaka sa kwarto. Ayan ang pinagmamalaki kong kwarto. Ang dumi. Naghalo na yung malinis sa ano, sa marumi. Hindi, ano na yan, hiwa-hiwalay naman. Ayusin ko lang para masarap tulog ko dito. My goodness. So dahil wala nga tayong magawa, pagtiyagaan nyo muna itong paglilinis ko ng kwarto. Tulungan nyo na lang ako para mas mapabilis. Box natin yung mga magagamit pa. Nakauwi na ata sila Idol Jumper Sniper eh. Hindi ko lang sure, ayoko lang pangunahan. Halika po. Ang dami ko na naman pamimigay na gamit. Mga madumi! Di pa tayo makapaglaba kasi busy pa ako. Vlog muna bago laba. Naglaba na naman ako kailangan eh. Mga marurumi. Pasensya na kayo mga kapanalig ha. Ako talaga yung taong burarat, no? Pero pag nakita ko madumi na, masipag naman ako maglinis, hindi ko hinahayaan. So kailangan, ayan, ganyan muna yung tambak bago ko linisin.
Ayan na, medyo malinis na siya. Nasalansan na natin. Ito mga mancha na to mga kapanalig sa linoleum. Tapos ito alalay lang sa pinaka TV. Dahil pag walang sapin yan, baka mamaya umusod yung TV. Kailangan merong tela. Mag-spray muna tayo. Dami kasing lamok dito eh. Iba't iba, may lamok, insekto, sari-sari na. Kaya kailangan spray. Kulong muna natin. Mamaya na tayo pumasok. Baka imbis na yung lamok ang mamatay, ako ang mamatay sa loob. .6:90 ng oras natin ngayon. Bigla na lang namatay yung kuryente mga kapanalig. Wala na namang kuryente, brown out. Ako lang mag-isa dito pero okay lang. Sanay na naman ako eh. Yeah, medyo maliwanag pa naman. Maliwanag pa sa labas. Buti meron na tayong ilaw. Ayan o. Alright. Maya maya wala na yung liwanag na yan. Ayos lang. Sanay na naman tayo eh. Akit ako dito sa taas. Papakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ni Junjun mga kapanalig na kwarto dahil nilalamig daw siya. Tara. Paano ba ako aakyat? Saglit lang ha. Kahit brownout wala makakapigil. Tapos pag mag-upload tayo, sisindihan ko na lang yung generator para gumana ang wifi. Kailangan lang natin mag-ingat. So ayan. Dahil nga po, kita nyo ba? Parang hindi no? Malabo. Saglit nga. Yan, dahil nga po malamig ngayon, tingnan nyo yung ginawa ni Junjun.
nagkaroon siya ng sariling kwarto, hinarang niya yung ano, yung pinaka harang dito sa hagdan, ginawa niyang pader. Ito yung kwarto ni Junjun. Kasi open pa nga ito mga kapanalig. Itong pinakamalaking glass door, tapos itong bintana. Kaya pag tumatama yung hangin, diretso sa kanya. Pag hindi niya hinarangan ito. O, nilagyan niya na rin para ng harang yung isang bintana. Oh. Ayos yung kwarto ni Junjun na. Shoutout kay Kayumot. Opya. Maganda nga itong naisip niya. Kasi si kuya natutulog doon sa kubo, tapos dito siya sa taas. O, hinarangan niya na rin. Oh. Kasi pasok na pasok dito yung hangin. Hindi mo talaga kakayanin yung lamig dito mga kapanalig. Kahit mag-jacket ka pa na ano, ramdam mo pa rin yan. Ang hirap din kasi matulog pag sapong-sapo mo yung hangin dito. So bali si Junjun muna natutulog dito. Pag naayos na, tsaka na ako lilipat pag nagkaroon ng hagdan. Sa ngayon doon muna tayo sa baba. Ayos din yung ginawa ni Junjun no. Baka kung anong ginagawa ni Junjun dito gumagawa ng himala. Parang madulas dito sa banda dito, Jun. Nanonood ka ba? Ba't parang may something ka dito na ano ginagawa pag ikaw mag-isa dito? Kawa? Talagang hinaharang namin tong plywood na to dito. Kasi sobrang laki ng ng butas mga kapanalig. Baka mamaya makaligtaan namin na butas pala yan, malaglag kami. Kaya tamang pag-iingat lang. Pag nalagyan na ng spiral na hagdan yan, maganda na. Tapos hatiin na lang dito. Nandito yung pinaka tuntungan, papasok dito sa may tambayan. Tapos dito sa pinaka kwarto ko. Yan. Pag sumahod tayo, titignan natin kung magkano yung paggawa ng glass door mga kapanalig. Lamig. Nangangatog ako, nakasando lang ako ngayon Kinakalawang na yung mga natin yung mga bakal dito. Buti na lang meron ng yung primer tsaka Tama ba? Pero sabi ni Daddy dapat rin to pinturahan din agad para hindi na umuno yung kalawang. Kaso nandyan na magagawa naman ng paraan yan. Ito yung isa sa pinaka masarap na tambayan para sa mga bago lang dito sa channel ko. Ito po yung pinaka terrace ko dito sa taas sa kwarto. Tapos dito po na yan, bundok. Puro halaman na makikita nyo dyan, tsaka puno. Mga puno. Yan. Ito para sa mga bago lang po dito sa channel ko. Syempre marami kayo dyan Lalagyan ko ng grills dito. Yan, bakal or stainless, depende. Nawawala na yung liwanag. Ayan na. Tuluyan ng inaagaw ng kadiliman ng liwanag mga kapanalig. Maya maya lang talaga madilim na. Yan nga, dahil walang kuryente, tambay muna tayo dito sa taas. Tamang pinapakinggan yung mga kuliglig Dati pag sumasapit yung ganitong oras, na ako, medyo kinakabahan na ako. Parang nag-aalangan na kasi nga hindi ako sanay mga kapanalig. Pero syempre sa katagalan ng panahon na nagstay ako dito, unti-unti ko nang nararamdaman sa sarili ko na nasasanay na ako. Katulad ngayon, hindi ako kinakabahan. Nung first time kong matulog dito, sabi ko nga bawat kuluskus, parang ako nagugulat. Syempre, bago lang tayo Tsaka may mga kapitbahay na naman tayo dyan. Hindi na tayo dapat mangamba. Sarap lang sa pakiramdam na ayun, syempre itong bahay ko at sariling lupa ko na nasasanay na ako. Hindi naman pwedeng aasa ka sa ibang tao palagi. Kaya ayan, sanay na ako at salamat naman sa Diyos. May kasi ko mga kapanalig, may pagka matatakotin talaga ako noon pa. So inaamin ko naman sa inyo yan. Kahit tatuan ako talagang matatakotin ako. Nervyoso, mga ganun. Pero pagdating namang ng mga panahon, pag nasasanay na ako, okay na naman. Hindi ko naman itinatanggi yun mga kapanalig kahit malaki-laki katawan ko. Syempre, natural lang na matakot mga kapanalig. Pag nakakaramdam ka ng takot, normal yun mga kapanalig Hindi mo dapat ikahiya yun. Kasi tao ka lang naman Nakakaramdam ka ng takot, ng kaba. Nakakaramdam ka ng mga, takot sa paligid mo pag ikaw lang mag-isa. Or pag may mga nakikita kang bagay na alam mong parang may mangyayaring masama, parang normal lang sa tao, di ba? Oo, may mga taong matapang, pero lahat yan may kinakatakutan pa rin yan mga kapanalig Kaya normal lang sa atin na matakot. Huwag tayong mahiya na magsabing takot tayo. Huwag tayong mahiya magsabi na mahina ang loob natin.
maging ano tayo, maging tapat tayo sa sarili natin na ano tayo, may kahinaan din tayo. Mahirap naman kasi yung palagi mo sasabihin na ano na matapang ka, malakas loob mo, kaya mo lahat, na hindi ka nailang sa mga gintong bagay, di ba? Kahit sinong matapang na kilala nyo mga kapanalig na tao, ay merong kinakatakutan yan, no? Meron silang kahinaan. So ganun din ako bilang tao. Pinanganak akong ganun So hindi ko masisisi yung sarili ko bakit ako ganun. Bata pa lang ako, ganun na talaga ako mga kapanalig, medyo matatakotin. Dati nga mga kapanalig, plinano ko na na mag-content ng isang parang papasok ako sa isang haunted house tapos titignan ko kung may mararamdaman ba ako. Pero pag iniisip ko, inimagine ko mga kapanalig, parang hindi ko kaya. Parang papasok pa lang ako, baka mamaya panghinaan na agad ako ng loob mga kapanalig. Kaya hanga ako sa mga tao na talagang malakas yung loob na kayang pumasok sa mga ganun. No, yung may mga content creator na pumapasok sila sa mga haunted house, pumapasok sila kung saan-saan, 'di ba? Yung mga abandoned house, yung may mga sinasabing may nagpapakita. Kaya nakakatuwa. Kasi pag ganun, marami din gusto sa sa content na ganun kasi may thrill mga kapanalig. At saka talagang kaabang-abang. Ako, matatakot din ako, pero nanonood din ako ng mga horror film mga kapanalig. Gusto ko kasi yung parang medyo may kaba. Ayoko kasi minsan yung mga movie kasi boring na Pero pag horror yung pinapanood ko, tumitibok-tibok yung puso ko. So nararamdaman ko, feel ko yung palabas mga kapanalig. Ang sabi nga nila, matakot ka na sa buhay, wag lang sa patay kasi ang patay wala namang magagawa na yan, no? Ang tao meron, ang buhay meron. Pero hindi rin natin masabi. Ako, mag-isa ako dito, nagkukwento ako ng kung ano-ano. Sinusubukan ko lang yung tapang ko mga kapanalig. Para ma-overcome ko. Tama ba yung word ko? Ma-overcome ko yung takot. Matatakotin pero hindi naman ako nakakakita mga kapanalig. Nakakaramdam lang siguro. Kasi pag alam ko na parang may papasok ko sa isang lugar, parang nangingilabot yung yung likod ng tenga ko, parang gumagalaw na ganun. Parang ibig sabihin nun meron. Ganun ako mga kapanalig ngayon. Kung kinikilabutan ako, ikukwento ko okay lang yan. Ayun. Pero katagalan naiiwasan ko na rin mga kapanalig yung takot. Lalo na pag maglalakad ako sa isang madilim na lugar. Feeling ko merong nakasunod sa akin mga kapanalig. Kaya binibilisan ko yung lakad ko. Ganun ako Ganun yung takot ko mga kapanalig. Kahit dito, pag iihi ako sa may baba sa CR, kunyari madaling araw, baba ako dyan. Feeling ko may nakasunod sa akin. Tapos sa utak lang naman yun mga kapanalig, no? Sabi nga nila. Once na yan, umikot sa utak mo, naging malikot, diyan ka na matatakot. Kaya kailangan kontrolin mo yan mga kapanalig. Pag nandito nga dati, pag ako mag-isa, talagang mahawak ako ng itak mga kapanalig. Sabihin na natin for safety na rin. Pero nakakadagdag kasi yun ng parang tapang. Pag meron kang hawak na matulis, no? Kahit tabi mo lang sa pagtulog mo. Pero sabi nila delikado daw yun, baka mamaya managinip ka. Bigla mong madakot yun. Yari tayo dyan. Yan lang, feeling safe lang. Kahit pag madaling araw, lalabas ako, meron akong dalang itak for wala lang, di ba? Parang dagdag ka lang, confident na maglakad-lakad. O pwedeng sa ahas, di ba? Sa hayop, hindi lang naman sa hindi lang naman sa tao o anong gagawa sa'yo ng masama. Mayroong mga ahas dyan, di ba? Kung sino yung mga gustong mga wild animals na makasalubong mo. Bali, ito yung pang-apat na beses ko matutulog dito mag-isa mga kapanalig. At 2 beses din nangyayari na walang kuryente, brownout. Yan. So hindi tayo makakapag-upload. Pag wala pa rin mamaya, bubuksan ko na yung generator para makapag-upload tayo. Nakadalawang vlog lang ako ngayong araw na to kasi nakatulog ako kanina, my goodness. Pag dito talaga, aantukin ka mga kapanalig Habang nanonood ako ng Netflix kanina, di ko na malayan, nakatulog na pala ako. So maya-maya magpapahinga na rin ako para bukas. Yan, nag-aaya sila utol kila Kanoy Pero iniisip ko pa kasi pauwi na sila Idol Japper Sniper. Baka pumunta din ako ng Bukana. Syempre alam ko marami nag-aabang sa inyo sa pagbabalik ko sa Bukana At ayan, malapit na matapos ang challenge. Ayun, hindi naman nating
hindi ko na pinupush mag number 1 naman. Gusto ko lang mapakita, basta sinisipagan ko lang kasi para sa akin din naman 'to eh. 'Di ba? Pag maganda yung naging revenue, sinisipagan ko rin. Kung di ako maging number 1, okay lang. Number 2, okay lang din. Mahalaga na pakita ko yung best ko. Makakapanalig dito sa challenge na 'to, no. At syempre, hindi na rin no. Ang laking bagay no na hindi na rin talo. Panalo na, 'di ba? Yun nga. Tungkol nga sa tapang, nabalik tayo. Ang tapang kasi, kumbaga may lugar yan mga kapanalig, no? Hindi palaging dapat matapang ka. Dapat marunong ka ring umiwas, marunong ka ring lumayo o umatras. Dahil hindi sagot ang katapangan palagi, no? Hindi naman kaduwagan ng pag-atras mga kapanalig. Minsan mapahamak ka pa pag sobrang tapang mo eh. Bakit di naman natin masasabi? Sabi nga nila, kung oras mo na, 'di ba? Pero syempre mas masarap pa rin yung yung dapat kontrolado mo yung yung ugali, kumbaga yung tapang, hindi basta susugod ka na lang, hindi basta gagawa ka na lang ng aksyon na medyo marahas, 'di ba? Kung kaya mong pigilan, hindi lumayo ka na lang. Yun ang pinaka the best na sandata sa lahat. Yung yung pag-iwas mga kapanalig, yung pagtakbo, ayan, yung pag-atras, hindi kaduwagan yan. Ayun ay isang matalinong gawain, no. Ako kasi nagpapakatotoo lang ako sa inyo mga kapanalig, sa mga viewers ko, no. Pag sinasabi kong takot ako. Pag may nailove ko. Pag sinabi kong burara ako. Kumbaga halos lahat alam niyo na sa akin eh, no. Kaya ayun. Alam niyo naman yun pag nakikita niyo sa vlog ko. Masarap din kasi mag-share ng buhay-buhay. Siyempre alam ko naman nakikinig kayo sa akin sa bawat sinasabi ko. Kaya ito na rin yung pagkakataon ko para may kwento ko sa inyo kung ano ba yung nararamdaman ko, ganyan. Ano ba talaga ako, 'di ba? Siyempre na tayo dito, parang isang pamilya na tayo dito eh. Dapat magkakilala na tayo. Oo nga, maraming pa kayong hindi alam sa akin sa likod ng camera, 'di ba? Pero syempre, pag dito sa harap ng camera, mas maganda good vibes na lang. Hayaan niyo na sa akin yung part na hayaan niyo na lang ako yung magdala nun. Huwag na kayong magdala. Kumbaga, akuin ko na lahat ng problema ko sa likod ng camera. Basta dito, masaya lang tayo mga kapanalig pag kausap ko kayo, pag gumagawa tayo ng video, 'di ba? Good vibes lang. Syempre ibang karakter naman kasi hindi naman sa tunay na buhay. Oo, yun ako sa tunay na buhay, pero syempre may mga private tayong mga istorya, ganyan na hindi natin pwedeng basta-basta banggitin. About sa pamilya, about sa ganyan, 'di ba? Ayun lang. Basta gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa pakikinig sa akin kahit puro daldal lang ako ngayon, no. Baba na tayo. Grabe. Medyo maano ko ngayon kasi yung ubo ko mga kapanalig. Sumasakit yung lalamunan ko dahil sa lamig. Baba na. May kuryente na pala. My goodness. May kuryente na sa wakas. Buksan natin ang ilaw. Kuha muna ako tubig. Dito sa area na to mga kapanalig, dito sa may campsite, merong naramdaman dito si Kautol, no, tsaka si tawag dito, hindi nyo naman kita, no, sayang. Basta sa campsite may nararamdaman daw dyan si Kautol tsaka si Panoy. Kinikilabutan tuloy ako. Buksan muna natin yung ilaw sa taas, hindi ko nabuksan kanina. Hello, marami namang aso eh. Buksan lang natin ilaw. Hello, Concho. Open lights. Ay, salamat. Alright, dahil may kuryente na mga kapanalig, tatapusin ko muna tong vlog na to para may edit ko tapos ma-upload ko, no. Maraming salamat sa pagsubaybay. Bye-bye. Simulan ng magkulitan.
Kasama si Inoy TV.